project na may database, kailangan muna natin magkaroon ng ito. Kailangan nyo munang i-download itong version na to. Or kung ano yung pwedeng compatible. Pero sa ngayon, ito lang yung ating na-try. Okay, so ito lang. May SQL connector. Yan. And then, syempre, kailangan nyo din mag-download ng SAMP. Ito. So, kadalasan naman ito ginagamit pag web development or pag gusto nyo lang ng database na may SQL ang gamit. So, SAMP. Okay, so una, gawin natin is, i-run natin si SAMP. Okay, so i-run natin si SAMP. Yan. So, kailangan natin start si Apache at si MySQL. Ayan. So, meron na tayong running. Pag nag-kulay green na yan, at nagkaroon na siya ng port number. So, ibig sabihin, running na siya. Then, click nyo lang tong admin para hindi na kayo mag-type sa browser ng localhost. Yan. Automatic na siya na nakalagay dyan yung kanyang URL. Okay. So, ito yung database natin. And then, ito yung mga database na nasa listahan. Pwede tayo mag-create ng another database para sa ating gagawing project. Click nyo lang new, tapos lagay nyo lang accounting, for example, inventory system. Yan. So, iwasan natin maglagay ng space, pwedeng underscore, or mas better na lagyan na lang siya ng, gawin nyo na lang ganito, naka-camel case lang siya. Yan, dikit siya dapat. Walang space kasi later maghirapan kayong mag-code pag may space siya. So, create. Yan. So, lalagyan natin ng pangalan yung table natin. So, lagyan lang natin tbl users, and then 4 lang yung columns. Pero kung gusto nyo, or for example, may project na need na madaming columns, then ilagay nyo lang dito kung ilan yun. Tapos create. Ayan. So, na tayo sa pag-setup ng ating structure. So, una, user ID, para sa, dahil TBL user siya, so user. Then, meron tayo ditong name. Pwedeng lowercase, para hindi kayo maghirapan. Mamaya kung ano ba yun? Lowercase o uppercase. So, gawin na lang natin siyang lowercase. Ito lang din. Yan. User ID. Tapos yung ID, yan. Pwede naman kahit anong gusto nyong ilagay. Wala naman problema. Okay, username. Para lang sa akin naka-lowercase. Para madali ko siyang matandaan. At hindi ko na tatandaan kung ano ba yung naka-lowercase or uppercase. So, lahat na lang ay lower. Then, ito, i-varchar natin kasi hindi natin alam kung ano yung mga input na username at password. So, combination naman siya ng character at integer, so varchar lang. And then, yung ating user ID is integer. So, ito yung tatlo yung kailangan natin lagyan ng length. Okay, ito ng 100. For example, ang haba ng password natin at username or ano ba yan. And then, dito sa user ID, gawin natin, makita nyo yung AI, ibig sabihin na auto-increment. So, pag hinover nyo naman yan, meron naman nakalagay dyan, auto-increment. So, i-check lang natin siya. Ibig sabihin, yung ID natin ay kusang nagkakaroon ng value. So, hindi siya yung nagduduplicate yung number. Okay, so, unique yung value bawat pag-add natin ng data. And then, save. Ayan. So, meron na tayong ganito. So, automatic dapat may susi yung icon ni user ID. So, siya yung primary key. And then, naka-auto-increment siya. And then, for example, ito, gusto nyo siyang baguhin, pwede nyo namang i-change siya. Ayan. Pwede nyo palitan. Okay. So, yan siya. And then, try natin mag-add ng data dito. Okay. So, kasi pag click nyo yung browse, ayan, wala siyang laman, naka-blanco. Gawin natin, insert. Lagyan lang natin ng value. So, huwag natin lagyan itong sa unahan kasi naka-auto-increment siya. Ito lang. Okay, lagyan natin administrator, admin, and then password ay 1234. Okay. For example, ganyan. Lowercase ko na lang to. And then, go ko lang. Hindi ko nalalagyan itong dito banda. Go ko lang siya. And then, pag click natin yung browse, ayan na yung value natin. Okay, so meron na tayo ang pangalan is inventory system. Meron siyang table, users, yun pa lang yung naman niya. And then, close natin. Punta tayo sa ating project. Pasensya na kayo, ang ingay ng mga aso. Sa mga pigilan. Okay, new. And then, dito sa, yan. Same lang din ang ginagawa natin. Lagi. Next lang. Red. Okay, next is inventory system. Yun yung ating system. Pwede naman kahit ano, ilagay nyo, inventory system. Huwag nyo lagyan ng space ha. And then, finish. Okay, so meron na tayong ganyan. Okay, so, ang gagawin natin next, dahil ito pa lang siya, try na lang natin muna i-set up yung ating database. So, okay na tayo dito. Close ko lang muna ito yan. Nakaganyan. So, for example, yung close ko kanina is hindi na-display sa inyo.
pupunta kayo dito sa Windows, and then click nyo tong services. Ayan, dapat lalabas ito. And then, wait lang, i-delete ko lang ito. Ayan. Kasi for example, wala naka-display na ganon. Kasi set up ko na last time to eh. So ito yon, yung database, pag click natin, check nyo yung driver. Pag wala yung may J, ito, kunwari ito, nag-click tayo ng new, yan, ito, new connection. For example, new connection. Pag wala kayong nahanap dyan na yung may J, na may SQL, close nyo lang, or pwede naman click nyo new driver, tapos hanapin nyo yung kaninang jar file. Itong may SQL na to. I-click nyo lang and then open. Yan. So, automatic yan na may nakalagay na ganyan, yung may J drive. Yan yun. Okay, so, i-okay nyo lang. And then, pwedeng ganyan. Close ko lang muna ha. Check na natin yung driver. So, ando na yung driver. Pero pwede naman kayo dito mismo. Yan, ganyan. Parang naka-direct. Okay. So, dahil meron natin yung may SQL connector, punta tayo sa database. Balik natin. Yan. Click natin itong connector na to. So, yan na yung nakalagay na location niya sa ating PC. Next lang natin. Tapos, yung ating database ay naka-localhost at yung port niya, paano nyo ma-check? Kunwari, iba yung port nyo sa akin. So, gawin nyo, tingnan nyo ito, may 3306. So, ito yung 3306. Ito yung port ni MySQL. Okay? Minimize ko lang. Next is, okay, so, username natin, wala naman tayong sinat up dyan sa ating database kanina. So, gagawin lang natin, i-test lang natin yung connection. Okay, so, dapat parang kayo ditong icon na connection succeed. And then, in-next lang natin siya. Okay, so, wala naman tayong setup. Next lang uli. Ito dito, di ba masyado siyang mahaba? Pwede natin siyang i-delete. And then, natin ng inventory system or sys, ganyan ng DB. Okay, database. Ganyan. Inventory sys DB. Iwasan nyo maglagay ng spacing pag sa mga names. Okay, and then, finish lang natin. Okay, so dito, lagyan na lang ng magnifier para mas kita. Ayan. Okay, dito banda, meron kayo makikita ganito. Okay, so, di ba ang naka-bold ay yung MySQL. Okay, so pag click nyo itong arrow down, meron kayo dyan makikitang list. Yan yung dito sa ating database din sa web. Yan, yung naka-web browser. Okay, yan. Same lang sila yan. Information, schema, yung mga ganun. Okay, same lang sila. Close lang natin. Counter check lang natin yon. Next is, close ko lang. Di ba yung atin kanina na ginawa is inventory system. So, gagawin natin, dahil hindi siya naka-highlight doon, so kailangan pa natin i-click, ganyan, table. So, why not, gawin natin, ito, right-click natin, set as default catalog. So, automatic, dito na siya napunta. Okay. So, pwede na natin i-click ito. Yan. Then, meron siya mga table, view, procedure. So, kailangan na natin si table. So, table, meron tayong kaninang create na table, yung TBL user. So, gagawin natin, kunwari, gusto natin tingnan kung, ito ba yun yung file natin. So, gawin natin, right-click lang natin to, view data. Okay, so, yun. Meron kayo makita sa ilalim na data kanina. Ito yung ginawa natin sa browser. Okay, so, pwede naman kayo mag-add dyan ng manual add. Click nyo lang ito, insert record. Ayan, so, hindi nyo na pwedeng ilagay yung ID dito kasi generated siya. Itong nalib sabihin, wala siyang laman. So, pwede natin lagyan ng laman. Gawin natin, kunwari, user. Wait lang, gawin na lang natin. Maria, for example, Maria. Tapos natin, clerk. Tapos, clerk 123. Yan, yung password niya. And then, pwede tayo mag-click ng okay. Pwede naman kayo mag-add row kung ang dami yung gustong ilagay. Okay lang din naman. So, sa akin, dito lang muna. Then, okay ko lang siya. Okay, automatic dito na siya sa pangalawa. Okay, pag i-check nyo naman siya sa browser, pag click nyo itong admin uli, ayan, tingnan nga natin kung nag-add sa inventory. Okay, so andun si Maria. Nakalagay. Yan yun. So, same lang sila. Tama? So, gagawin natin, dahil okay na din naman, mukhang updated naman siya, gumagana naman, so, i-close lang natin. Okay, so, dito na tayo sa, saan na yung magnifier? So, dito na tayo sa, balik tayo sa project natin. Okay, so, di ba ito is wala naman siyang design. So, gagawin natin, click natin itong ating package, tapos right-click, in-new lang natin, and then JFrame. Yung usual natin ginagawa. And then ito, gawin natin for example, view record. Okay, so gusto natin ma-view kung connected ba sila or kung ano ba yung mga laman ng database natin. So view and then finish lang natin. Okay, so wait lang. Super zoom. Okay, next is, okay, dahil dito na siya, hinakin lang natin. Gagawin natin, close lang natin to. Hindi natin kailangan siya ngayon. And then, insert lang kayo dito ng button. Button. Tapos, makikita niya dito, meron kayo makikita table dito sa swing control. Ito. Okay, so i-drag lang natin siya, papunta dito. Yan. Okay, so unahin muna natin, i-configure yung button natin. Ayan. Okay, so itong button, gawin natin, edit natin siya, and then lagyan natin ng view. Ayan. Tapos, syempre, kailangan natin palitan yung kanyang variable, gawin natin btn view.
PTN view. And then, click lang natin. Tapos, ito naman, yung ating table, di ba nakalagay title 1, 2, 3, 4. Gawin natin is, for example, gusto natin siyang, gusto natin palitan yung kanyang heading. So, try natin i-view yung kanyang content, table content, tapos click tayo dito sa columns. Yan, ito, columns natin. Then, meron tayo dyan nakalagay, title 1, 2, 3, 4. So, para sila. Okay, so gusto natin ilagay yung title 1 is user ID. So, dito, pwede kayo maglagay ng spacing kasi title lang naman siya. Then, name. And then, ito ay username. Dito ay password. Okay. So, yan siya. And then, gagawin nyo next is, kung sakaling, ang dami, di ba, ang dami yung title na ilalagay. So, pwede kayo mag-insert dyan. Insert kayo. Yan. Lagay nyo lang dito yung pangalan nun. Kunwari, address. Ganyan. Pero kung hindi nyo naman kailangan, kung 4 ang talagang gusto nyo, then pwede nyo naman i-delete. And then, pwede nyo siyang i-move yung kanyang position ng inyong title. Kunwari, itong address, so napunta na siya sa taas. Okay, so, yun. Pwedeng ganyan. And then, so delete natin. Kung natin kailangan, delete lang. Yan. Okay. And then, meron siya ditong setting sa gilid kung na-edit ba yung laman ng table. Kasi pwedeng ma-edit yan. Okay, so, dahil nakakonect siya sa database, so, i-uncheck na lang natin siya. Yan. Okay. Tapos, kung okay na, close na lang natin. Sorry. Automatic naman siya. Pag click nyo ng close, automatic siya mag-update. Ito na yung kanyang itsura. Okay? Then, pag niran nyo, ayan siya. Ay, wala pa siyang laman. Next na gagawin nyo is, punta kayo sa source muna. Source, ito. Sa code natin. Kaya yun ang click natin kasi kailangan mo natin i-set up yung mga imports. Okay, so, source. And then dito, sa baba nito, pwede yung delete yung comment. So, ito lang muna siya. Then, lagyan natin import, import java.sql. For example, gusto natin connection. Import java.sql. O, hindi pala lalabas yan pag dot nyo, wala. Kailangan i-type SQL and then lagyan nyo siya ng driver manager. Okay. Tapos, import, lagyan natin ng java.sql tawag dito, prepared. Okay, prepared statement. Click nyo lang. Import ulit java.sql result. Pwede nyo i-click ha. Result set. Yan, yan. Ano ba? Okay, so later, baka may nakalimutan pa ako. Okay, so dito naman sa baba, lagyan natin import. Pwede nyo hindi i-tab, pero para lang dito sa ating video. Okay, Javax, kasi gusto natin maglagay ng G option. Okay, so Javax, hindi siya part ng SQL, so Javax part siya ng swing, kasi nga ay swing control siya. Okay, so gagawin natin yung J option. Para mamaya, pag may mga yung nagpa-prompt, yung save, data save, successfully, mga do you want to delete, mga ganon. Okay, so para siyang message box. Diba? Then import natin, kasi meron tayong nalagay na table, so kailangan natin si table, set up. And then default table, ito, default table model. Yan, tapos semicolon lang natin. Okay na? So, lahat yan is nag-yellow kasi ang sabi dito, hindi pa daw nagagamit yung import kasi kakasimula pa natin ng coding. Okay, gagawin natin next is, wait lang, palakihin ko lang. Yan, para hindi na ako mag-zoom. Okay. So, sa taas siya ha, after ng package inventory. Next is, dito tayo sa public class. Dito lang, sa baba nito. Dito tayo ng connection. Okay, so, in case pala, for example, nakalimutan yung ilagay yung connection. So, pag kinomen ko, mag-error yan siya. Kasi, hindi niya daw gets kung ano yung ibig sabihin ng connection. Kasi wala siyang import. So, kailangan natin ng import yan. Alagay. For example naman, hindi ko lang sure kung nag-fix. Ayun, medyo maarte siya. Pag sa fix import, kaya literal na kailangan nyo i-type yung mga imports. Okay, next is, gagawa tayo, di ba, connection na tayo. Okay, hindi tayo dito pupunta or maglalagay. Kasi meron pa tayo ditong sa baba. Okay, after nung init component, after nito, maglalagay tayo dito ng, enter lang natin siya. So, string, URL, tapos equal lang natin. Naalala nyo kanina yung sinesetup natin sa database. Okay, so punta tayo doon, services. So, for example, na-close ko siya, bigla. So, click lang natin yung services. Ayan. Tapos, hanapin nyo si inventory system. Ayan, yan siya. Okay, so pag ni-right click nyo kasi yan, meron siyang properties, i-click nyo yung properties. Okay, in case naman na hindi niya maklik yung database, kasi kung minsan, hindi siya makiklik, ang gagawin nyo, i-disconnect nyo siya. Ayan.
yan, ma-activate na yan. Okay, so, tapos, pag kinonect nyo ulit, may ganito, wala naman tayo sinatap na password, so okay lang natin. Yan. Tapos, click yung properties. Hindi nyo kailangan na i-disconnect ha, pero gagawin nyo lang yun pag naka-disable to, pag hindi ba siya nakiklik. Okay. And then, meron kayo dito makikitang database URL. So, gagawin nyo, click nyo tong tatlong dot, tapos, i-copy nyo tong, hindi lahat ha, i-copy nyo simula dito hanggang dito lang siya. Okay. So, kaya i-copy nyo lang kasi para maiwasan natin yung typo error. Diba? So, gagawin natin, click nyo lang Ctrl-C kasi wala siyang right click dyan. Ctrl-C lang. Damihan nyo na para sure kayo. Then, close nyo lang, tapos close lang din. Ayan. Wait lang, i-zoom out lang. Yan. Okay, so ito, ipipaste nyo siya dito sa loob ng URL natin. Ayan. And then, so kulang pa siya kasi localhost lang naman yung ating nilagay. So, gagawin natin, click nyo tong sa services. Di ba ano nga pangalan ng database na nilagay nyo? Yun din yung ilalagay nyo dito. For example, lakad inventory system, walang uppercase dyan. Yan mismo ang itatype nyo. Huwag kayong iba ng format na yung nakaganyan, naka-I, capitalize. Dapat kung ano yung nilagay nyo sa database na name, yun din yung ilalagay nyo dito. So, inventory. Okay, system. Yan. Next is string. Lagyan natin string username or user is equal to root. Yan, ganyan lang. Ay, sorry. So, ilalim na banda. Root, yan. Tapos, string pass is equal to wala man tayo password. Okay, next is kung okay na yan, gawin natin try. Yan, kailangan niyang try. So, tapos, huwag kalimutan, meron siya ka-partner na curly brace. Tapos, set up na natin si catch. Pag sakali may error, anong gagawin niya? So, meron siyang, yan, open and close, gawin niyo exemption E. Pwede namang error, ganyan. Pero, ganyan lang. Para hindi tayo mahaba. Pag dito naman, gagawin lang natin ay i-connect lang natin siya yung ating, tawag dito? Yung ating database. Okay, so gagawin natin driver manager .get. Tapos meron kayo makikita ganito. Yan, sa baba, banda. Yun na lang yung i-click nyo kasi automatic na din naman yan na magaganyan. And then, huwag kalimutan si semicolon. Okay, so, ito lang siya, pero kailangan sa atin siyang i-assign sa connection. Itong connection class. Okay, con is equal to, yan. Para yung connection ay naka-base doon sa URL. Okay. Next is, sorry, yung sa catch pala, muna, system.out tapos, mag-go na lang kayo, umasa na lang kayo dito sa may lumalabas na mga suggestion kasi para iwas error. May click nyo lang ito. Kasi minsan, nag-error kayo dito kasi nga, napapagkamalan nyo siyang ito. So, dapat L yan. Okay, tapos lagyan natin error, tapos plus sign, tapos pangalan nito e.message. Sorry. Get message. Yan na siya. Okay, so yan lang muna, and then gagawin natin, pag niran nyo to, wala pa naman siyang display. Okay, so at least wala siyang error. Gagawin nyo, click nyo tong view na button, di ba na-rename na din siya, yan. Double click nyo lang to, and then, meron ako ilalagay na code para hindi na mag-type. Kasi yung aso ko ay ingay na. Okay, so, dito, i-set up nyo lang yung string SQL. So, bala kayo kung sino nalagyan ng DB. Yan, ganyan. Pwede naman. SQL lang ilagay ko. Select from. Tapos, yung ibig sabihin ng select from, TBL user is pangalan nyo nung table na to. Ito nasa database kanina. Okay, so dapat, kung ano yung nakalagay nung kunwari, lowercase yung user, dapat lowercase din. Kung uppercase. So, dapat eksakto. Next is, meron tayo ditong try. Okay, so nagkaroon pala ako ng error. Gawa ng doon sa naming. Okay, so, change variable ko lang. Kasi hindi pa natin napalitan to ng variable. So, lagyan natin TBL view na lang. TBL user view. Yan na lang. Okay, so, yan siya. And then, okay lang natin. Isa-set up ko lang siya dito kasi error. Okay, so gagawin daw ng code natin. Explain ko lang. So, yung prepared statement, ito naman is user defined. So, ang gagawin niya, yung connection, nalala nyo kanina, may connection siya, yan. Connection daw is i-prepare daw niya yung statement. Okay, di ba yung connection is galing siya sa database. And then, i-prepare daw siya sa SQL. Yung SQL is ito yung table natin, pangalan ng table. Okay, kasi ito yung table user natin. So, inassign natin yung mga data ni table user kay SQL. So, i-prepare yung statement. Automatic naman yan pag nag-type kayo para maiwasan nyo yung typo error. Click nyo lang yung prepared statement. Yan. Dumami na. Kasi, malilito kayo, ito, prepare statement. Ito naman, prepared, may D. Kasi magkaiba silang dalawa.
Okay, ito is piniprepare niya yung statement nyo and then nilalagay niya dito sa variable na to na prepared statement. Okay? And then, kung naset up nyo na, pwede naman ito na ibahin. Kunwari, gusto nyo ng statement. Ganyan. Walang kaso. Statement. Okay, so, ito lang muna yun. Tapos, kung okay na yon, kung connected na, check nyo lagi ito kung tama. Tapos, gagawin nyo daw is, click nyo to, or i-type nyo to, and then pag click nyo to, may lalabas ulit dyan, and then may explanation naman dyan kung bakit, para saan siya, mga okay, so, meron siya hinahanap, later na setup natin, nakalimutan kasing ilagay. Okay, gagawin natin, pst execute query, execute daw niya yung query, ibig sabihin, execute niya yung laman ng table nyo at i-query. Next is, RS, ibig sabihin, yung na-query niya is i-assign niya kay RS. Ano yung RS? Yun yung result set. Yun yung kailangan nyo para i-assign nyo sa table. Ito, sa baba, dun yun mapupunta. Okay. Itong default table model pala, ito yung may kinalaman doon sa, itong swing na to. Kasi si table is, pag titingnan nyo, pag click nyo siya, meron siya dyang table model. Yan. So, paano siya paano siya malalagyan ng data? So, kailangan niyang iset ito. Medyo maarte lang kasi ang Java. So, kailangan muna niyang i-define yung table model, tapos model, ganon. And then, default table model, yan. I-type nyo to, wala namang kaso yan kung, tawag dito, kung iba yung gawin nyo ditong pangalan. Okay, ito user defined. Pero ito, kailangan talaga yan. Hindi pwedeng mawala yan. And then, itong TBL user view, ito yung pangalan ng table natin. Ito. Change your table. Yan. Tapos, get model. Ibig sabihin, itong model na to, isi-set up natin to, and then yung laman niya is i-display kay TBL user. Okay? So, kukunin daw niya yung content nitong model na to. Okay? So, una muna, yung model, ang laman ay 0 ang row niya, ang count niya. So, 0 lang siya, ang default niya. Then, dito sa baba, sabi dito, RS, di ba kanina yung record set? Yung record set daw is, syempre naka-query siya, gagawin niya, lahat yon ay i-execute yung query na yon. So, una-una, record set, next. Ibig sabihin, nag-i-increment siya from time to time. Okay, so, next, while next daw, habang nag-i-increment siya, habang nag-next siya ng data, gagawin niya, yung model, ito yun yung kanina, yung model, mag-a-add daw siya ng row doon sa TBL user. Ito, yan. So, maglalagay siya ng string, new string. Okay, kasi wala kang laman si TBL user. So, ilalagay niya yung new string. Ito yung mga laman niya. For example, user ID, username, user ID, name, username, password. So, kung i-check nyo yung sa inventory, yan yung mga content niya. Ayan, sila yan. User ID, name, username, password. Naka-index lang siya, kaya 1, 2, 3, 4, ganyan. And then, huwag kalimutan, okay, ito bracket, ito ay may close siya. So, dapat may close din yon. Okay, ito ay nasa loob niya itong apat na to. So, wag nyo lagyan ng quit kasi magkakaroon siya ng error. Kasi iisip niya, baka may karugtong pa to. Kung wala na, i-erase nyo na lang yan. Kasi minsan, yan yung mga nagiging cause ng error. Tapos, di ba may close siya. And then, dito, so may kapartner din siya. And then, semicolon. Kaya minsan, nagkakaroon ng error kasi, ito, sinasama nila, ito, di ba, while to, sinasama nila dito sa taas. Okay, ganyan. So, hindi siya pwede. Dapat ganyan. Ayan siya. Yan. Kasi si while is, dito siya sa taas. Itong model, dito lang yung kabuuan. Ito. Yan. And then, yung catch is same na din siya nung yung sa taas. Kaya pa din siyang i-copy paste lang. Yan. Okay, next. Tapos, i-run natin kung working pa siya. Click natin itong button. Okay. So, ang problem natin dito is hindi daw tayo nakapag-set up ng driver itong nasa taas. Kaya kailangan natin tingnan yung error. Ayan, error no suitable driver. Okay, so hindi daw siya mag-connect. Kasi nga, wala daw laman yung null daw siya. Gagawin natin, okay, so click lang natin to. Yan, may nakita kayo ditong library. Ito, click nyo yan. So wala siyang driver. Ang nasa top kasi natin kanina is itong driver para dito. Alala nyo kanina yung driver nito. Ito. Yan. So ito, wala pa siya. Gagawin natin, click lang natin tong libraries, right click, add jar file. Ito, jar file. Tapos, hanapin nyo kung saan nakasave yung inyong MySQL connector. Yan. Tapos, click nyo lang open. Ayan. So, dapat meron na siyang parang icon ng jar na yan. Pag okay na yan, pag meron na kayo, try nyo uling i-run natin. Click nyo lang ito, kasi pag dito kayo click, na-disable ito. So, click nyo lang, and then, click yung design pag ayaw nyo yan. Then, run. Pag ito, ayan na siya. Okay?